behalf of Alvin and IC, or Alvin na lang, ako na yung humingi ng pasensya sa mga tao. Kasi ang gusto lang naman nila is yung mapalapit tayo kay Lord. Kasi nararamdaman ko si IC, sobra. Kasi kung sa akin din po mangyari yun, hindi ko kayanin eh. Anong di-deliver mo? Pizza. Sige. Gugulatin ko, kunyari ako magdi-deliver. Gagawa natin gimmick, kunyari ako yung magdi-deliver. Sige. Kinuntsaba ko si kuya eh. Yeah. Iniwan na sa akin itong mga pagkain na delivery. So, natin ko na dito sila. Yes po. Hello! Delivery! Alam mo yung nag-ano na sa akin ng delivery? Nagulat ka ba? Nagulat ako, wow! Oo, Kayo ayan. talaga naghatid. Salamat po. Uy, thank you. Thank you for allowing us to enter your home. Yes Thank po. you, At thank dahil you. dyan, pasok po tayo. Halika, thank you, thank Yes. you, thank you. Oy, tell us about the photos dito sa inyong piano. Ayan, syempre. Mm. Okay, etong picture na to, Mm. ito yung mga panahon na mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami ni Josh. Wow, hunk na hunk ang dating ah. Yes, at kasabay nito yan. Ito, yan. Ay, ayan. Mga kabataan, fresh Bagets sa na. bagets. Parang inosente ang dating. Parang ilang taon? 26, 27. Nasa ano ka naman yan? Sex bomb? Nasa sex bomb na po. Tapos, Okay. pinagbuntis ko yung panganay ko. Ano name ng panganay mo? Si Isabel Alesa. Ah, ah. Yan, ito Si siya. Isabel. Yes, si Isabel. Ilang taon na si Isabel ngayon? 8 years old. Uy. Oh, di ba? Ito yung pinagbubuntis mo siya. Picture-picture kami. Tapos, syempre, si Bunso. Mm-mm. Ito naman yung kay Bunso. Mm-mm. Ayan. Ayun. Oh. Mm-mm. Yan. Pa-sexy kunwari. Sexy naman ang mami na yan. Ang laki ng hita. Sexy buntis. So, ito siya. Si Ayan. Bunso. Ano naman ang nini Bunso? Isabella Ariana. Now, how old? 4, turning 5 this So you have April. an 8-year-old and a 4-year-old. Yes. Oh. Ayan. Yung pangalan ng isa, Isabel din ba? Isabel. Bakit Isabel? Why the attachment to the name Isabel? Isabel, pangalan ng lola ko. Tapos, Isabella. Parang inano ko siya kay Ate Iza Calzado. Yung Iza. Bakit? Ba't si Isa Calzado? Gusto ko siya eh. Nagkasama ba kayo sa... saan? Anong show? Sa mga, ano ito, nag-eterya ako. Oo. Tapos Encantadia sila. Okay. Gusto ko siya, mabait siya. Ginawa ba ninang yan? Hindi, iniya ako. Alam ba niya na pinangalan mo sa kanya yung anak mo? Hindi rin. Ngayon mo lang malalaman, Isa. Sa'yo pala pinangalan to. Gusto ko yung pangalan niya, Iza. Talaga. Iza. Kasi mabait siya. Mabait Oo. siyang tao. Talaga, kasi mabait talaga siya. Nice. Tapos, ito, Mm. ito yung anak ni Josh. Si Javen yung bunso, tapos si Job yung panganay. Actually, ito na yan. Ito na sila. Malalaki na. Ayan. Okay. Ito yung wife niya, si Natalia. Kasi ito yung bunso. Actually, matagal na to eh. Kasi buntis pa ako sa bunso ko. Pandemic yata. Yan yun. Oo. Hindi pa ako nakakapaglagay ng bagong pictures. Kasi hindi ko alam kung saan ko ipapatong eh. Asan yung wedding photo nyo? Ayun na nga, wala. Wala dito. Wala Prenup pa. to eh, no? Oh, ito yung prenup namin. Oo, Yan. prenup nyo. Prenup namin to. Mhm. Yung wedding, may album kami. Papakita ko sa inyo mamaya. Sige. May photo album. Oo. Sa akin, Kirsal. Sa Fernwood, Quezon City. Dito. Okay. Tapos, ito yung, buti na lang talaga may picture. Kasi dati hindi naman uso yung mga picture-picture, social media, di ba? Buti na lang talaga meron. Ito yung nag-propose si Joshua sa akin. First proposal. Wow. Nakakatawa yan. May kwento yung lobong yan eh. Oh, ano kwento ng lobo? Kasi binig ako sa Purple that time. Tapos yung ate ko, nag-swimming kami, birthday ko. Tapos sabi ko, doon sa may maliit na pool, merong maliit na pool doon, sabi ko, gusto ko naman mag-blow ng candle sa sa pool, ganyan. Binaba yung lamesa, tapos yung mga cake, ganyan.
Tapos ate ko naglalaglag ng mga lobo. So hindi ko ina-expect na yung mami ko nagkakaraoke, dead ma. Tapos biglang tong si Joshua nag-propose. Hawak ko yung lobo. Oo. So all throughout, hawak ko talaga yung lobo. Tapos lutang na ako. Sabi ko, ano nangyayari? Sabi ko, nagpaalam ka ba sa nanay ko? Pagtingin ko sa singsing, ano ba yan? Ilang bato ba yan? Ano ba yung batong yan? Mahal ba yan? Set ba yan? Set ba yan? So niloloko ko na lang. And then he proposed again, right? Yes. Dito sa latest na concert nyo. Bakit? Ano yun tawag doon, 12 years na kami. Tama, 12 years na kami. Oo. Sabi ko kasi sa kanya, gusto ko, pag 10 years tayo, gusto ko renewal of vows. Para, alam mo yon 10 years, 15 years, may mga ganun, di ba? Yung mga silver, golden. Sabi niya sa akin noon, wag na lang, mag-ano na lang tayo, travel na lang tayo. And then, ang idea niya sa ko na, pasasawin sana yung anak ko. Kaso sabi ko, parang kailangan matagal na panahon pag practice yung mga bata. So, naisip ko, iakyat na lang sila. Ganyan. Kasi parang last concert na lang naman namin to So, hindi naman susunod. At least kasama ko yung mga anak ko sa stage. Tapos, ito na nga. Nandun na sila. Inikot-ikot ako, binaba. Ganyan. Tapos, natuwa yung mga tao. Ganyan. Tapos, syempre, hinihingal pa. Ang sabi namin, ako muna, ganyan. Akala ko, pinapalakpakan ng mga tao. Yung pala, nakaluhod na si Joshua. Oh, wow. Romantic. Oo. Pinanggalingan nun, nung sa akin, kay IC So, sobrang emotional ako nung araw na yun. As in, diba? tas yung pain ko, pantuhod ko, ang dami ko pinagdaanan. Daming issues. Opo, sir, ang dami ko talagang pinagdaanan. So, parang, yung gabing yun, napawi lahat. Nagganon siya. Ayan na si Daddy. Ayun na! Oo. Ang dami na kinikwento tungkol sa'yo Chismis na kita, nilalaglag kita. Oo. Guys, kasama na natin Miss Jopay Pagya. Jopay, maraming salamat. At sana naman nagustuhan mo yung dala-dala kong pagkain. Nagulat talaga ako. Sabi ko, bakit si Sir Johnny siya may dala nung order? Surprise. Kay Lunchaba ko yung delivery guy. So, how are you? Kamusta? Congratulations pala. Thank Sa you. panibagong resurgence ng career ng sex bomb. Ito bang pagbabalik ng sex bomb was this something na na in-expect mo or nagulat kayong lahat dito? Nagulat po kami. Ako, personally, nagulat din po ako. Oo. Pero kasi nga, before pa, plano-plano na namin yung magko-concert, pero hindi natutuloy. Tapos, kasi ang dami nagme-message na, simula nung dumating yung Bini dito sa atin, ayan na, nagsulputan na sila. Kailan po ba kayo? Kayo naman. Kailan po ba kayo mabubuo? Ganyan. Kasi wala nang sex bomb talaga. Oo. Kumbaga, nabuo na lang ngayong concert na to. Kailan kayo nag-retire? 10, 15 years ago. Oo. So wala na talaga kayong expectations na Wala na. magkakabalikan pa ulit ng Wala sex na bomb? po talaga. Kasi ako as solo na po ako Tapos kapag, kunwari, nagre-request lang yung client na gusto nila may sex bomb, doon lang kami nabubuo. Pero, paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Ako, ang mas madalas, ako nagpe-perform ng solo talaga. Oo. Pero kapag nagpe-perform kayo, like you, individually or as a group before, nararamdaman mo pa rin ba yung init ng pagtanggap ng mga tao sa inyo? Nag-level up talaga siya. So parang inevitable na magkabalikan talaga yung sex bomb, no? Yes, opo. It was just waiting to happen. Yes po. Kasi ako, alam ng asawa ko yan. Lagi kong pinagpipray na sana na mabuo kami. Alam mo, even sa Itbulaga nga po, alam mo yung mga sex bomb mama, tapos hahawa kami ng mga boxes. Isa po yun sa mga dream ko na magawa namin na Kasi syempre, like Itbulaga, naging bahay namin yan ng ilang taon na nakakamiss po talaga. Ano bang reason bakit kayo nawala sa Itbulaga? Ano po yun sa manager ko, siya sa management. Nagkaroon ng issue? Sila po talaga. So kami naman, syempre, as kami yung talent niya, susunod kami kasi first may kontra kami. Tsaka ako personally, parang malaking utang na loob ko parehas 'di ba?
Pero yun nga, dahil na kay Ate Joy ako, sunod kami. Ganun. Tapos may ibang grupo na nandun sa kabila? Yes, bali, yun na yung EB Babes na nagtayo na sila ng sarili nila, kumuha na sila ng sarili nilang house dancer ang tinatawag. Yun ang ending Yun ang ending. ng sex bomb. Masakit. Oo. Grabe, no? Anyway, I'm happy for you na andyan kayo ulit. Yes po. At grabe, talagang jam-packed yung mga concerts nyo, Hindi, po, Sir Julius, hindi ko ma-imagine talaga na malabo ang mata ko, hindi ko sila na, pag malayo na, nakaganyan na ako. Pero, yung saya, as a performer po, bilang dancer, yung saya na binibigay nila sa akin, grabe, Sir Julius, kaya yung inda ng tuhod ko, nawawala eh. Talaga. Nawawala talaga. Kahit masakit yung minsan. Masakit. Sinusumpong na sakit. During sa opening number pa lang namin, tumunog na siya. Sabi ko, napaganon talaga. Kitang-kita yun sa kuha ng mga tao sa akin. Pero hindi. Tuloy. Sinasabi nila, wag na akong sumayaw. Mga tao, may iintindihan namin. Pero sana, ganyan, gumaling. Ang daming mga tao. Na parang sa akin, tinatanong naman ako, kaya mo ba? Siyempre, hindi ko kaya. Mahirap. For me. Effort. Talagang parang 1,000 So, you mean to say, when you're dancing, nararamdaman mo yung pain? May minsan? pain po talaga. Kahit naka-pain reliever ako. Ang taas na po ng 120 mg na ako. Ano sabi ng doktor? Matigas daw ulo ko. Pahinga po ang kailangan. Kasi hindi daw po talaga siya gagaling. Di ba delikado yan? Di ba? Habang ginagawa mo yan, baka isang araw Ang natatakot ako is yung pain reliever na iniinom ko. Oo nga, madalas yung liver no? ko, opo. So, recently nga, tinanong ko yung doctor ko na, Doc, kasi may check-up ako ulit sa tuhod. Kailangan ko ba magpa-check ng liver? Kasi ganyan. Dahil nung concert, 3 days yun. 3 days din ako uminom ng pain reliever. Ay, hindi naman. Kasi hindi naman yan maintenance na So yun. Kumakain naman ako. Yeah. Ano ba yan? Ano ba nangyari dyan? May tear ako sa left knee ko. Napunit siya. Because? Overuse, age. Nag-event kami ni Josh umaga. Yun yung kasagsagan ng eleksyon. Zumba. Yung stage namin gumagalaw. Tapos biglang, gumanon na. Meron na siyang, yung litid ko. Hindi ko alam, or, napunit na siya. May punit na talaga. Tapos pina-PRP. So, PRP, healing process dapat. Dahil syempre, kami lang dalawang mag-asawa, hindi naman kami mayaman na mag-asawa, kailangan namin kumayod. So, Zumba, saya, performance, solo. Nagsasayaw ako. Ninuman ko lang ng pain reliever. Pinipilit mo na lang. Pinipilit ko na lang talaga siya. Magawa ko lang yung trabaho ko talaga. So, syempre may 2 anak kami, di ba? Mahal ng tuition fee. So yun yung nangyari sa akin. Then after nun, parang sabi ko, ang sakit. Sabi sa asawa ko, ba't ganun di pantay yung tuhod ko? Malaki yung kaliwa. So pag pinipindot ko, ang lambot. Para may tubig. Oo, sabi ko, ang lambot. Kaya may tubig. Kaya namamagay yung laman ko. So wala akong idea. Tapos yung last na shoot ko dito sa Vibe, biglang itong kanang leg ko na normal naman siya, na wala siyang sakit. Bigla na lang nang hina. So, kinabukasan, nagpa-MRI na ng tuhod. Ayun na. Doon na nakita na may tubig siya, both knees. Both na? Both na. So, yung left ko, mas marami siya. Kaya pala ang laki-laki niya. Tapos yung right ko, yun meron na. So, ngayon, inaspirate siya. So, hinigop yung tubig? Hinigop. Sabi ko, magko-concert eh. Ilang days before the concert? 1 week na lang po. 1 week before the concert? Parang ganun yata po. Tama. Siguro mga 12 days na lang yata. So, you mean to say during rehearsals, meron yan? Ganun na yan? Meron po. So, ang sakit? Hindi ako uminom ng pain reliever. Oo. Kaya nakatayo lang ako sa rehearsal. Tapos kinausap ako ni Direk Paolo Valenciano and Direk Nico Faustino. How are you? I'm not okay, Direk. Kaya mo? Kakayanin po. Huwag mo munang gawin sa rehearsal mo. Ibigay mo yan sa concert. So, yun po yung ginawa ko. So, syempre ako, nahihiyari naman ako sa mga kagrupo ko na hindi ako kumikilos kasi hindi ko alam kung naiintindihan nila yung sitwasyon ko. Dahil ayoko naman magpabebe. So, nung trinay kong ihataw, tumunog po talaga without pain reliever. Umiiyak na ako noon. Parang sa akin,
hindi ko pwede ipakita, ganyan. Kasi, hindi ko rin naman alam kung ano mga pinagdadaanan ng grupo ko, kung meron man or wala, kung may pain man sila or wala, I don't know. So, hindi ko pwedeng sabihin, may pain ako, kaya hindi naman pwedeng gano'n. So, pero nung sinabi nga ni Direk sa akin, huwag ka munang gumalaw, masyado. So, okay, inaral ko yung blockings ko, pagod siya, kakalakad po kasi wala akong pain reliever. Sobrang napagod siya. So, yun. Pero during the last concert, wala na mga attack noon. Dahil meron pa rin. Ika-third day po, magana siya. Nakaano na ako, second day, binabalot na itong tuhod, itong legs ko, para makalakad ako. Kasi wala pa akong pain reliever, para makasayaw ako, maka-blocking sa stage. Lalo na yung spot number ko na Jopay. Tapos may yellow po yan, may yellow. Wow. Yellow. Tapos during nung technical rehearsal namin, may PT doon, inacupuncture na yan, inano na lahat. Alam mo, hindi ko talaga alam kung paano nangyari talaga. Parang, tsaka yung pagaling ka, kasama ka sa nagpapalakas po, kasama ka sa prayers ko. Yung isa po yun sa nagpapalakas ng loob ko na laban ako. Yun eh. Nung first day namin dun sa MOA Arena, ng round 3, nag-breakdown po ako sa baba, sa dungeon, sa baba. Pakyat, si Rochelle, si Ira, kami yung aakyat sa hydraulic. Nandun ako sa gilid, nagdadasal ako sa gilid. Umiiyak ako, sira na yung makeup ko. Iyak ako, sabi ko, Lord, para sa'yo to at para sa mga tao. Ikaw na bahala sa akin, Lord, kung hindi ko alam kung paano ko sasayaw ng ihahato ko. Kasi hindi ko siya nagawa nung rehearsal ko Hindi ko siya pre-practice ng nahataw talaga ako. Pag-akyat ko dun, wala. Smile ako, nakita ko yung mga tao. Sir Julius, nakita ko sila. Sabi ko na lang, umaakit ako, Lord, ikaw na bahala sa akin. Anong naramdaman mo nung nakita mo yun? Grabe yung Holy Spirit sa akin. Sabi ko, para akong niyakap ni Lord. So, wala ka naramdaman na pain? Wala. Merong pain, pero yung hindi niya ako hinayaan na matumba. May pain na meron mga lakad akong talaga. Although nakainom ako ng Arcoxia, pero not enough kasi para doon sa ginawa sa akin. Saka siguro yung adrenaline rush din ng mga tao, di ba? Nakikita mo na, nagsisigawan, pumapalakpak, sumasayaw. Iba rin yung pakiramdam. Totoo po yan. Kaya nung sa baba, iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak talaga. Tapos pag-akyat na sabi ko, yun yung tao. Marinig mo, Joba. Yung laban, sabi ko. Kasi kung sa laban ng buhay, Sir Julius, mas sila din yung may mga pinagdadaanan. Makabili ng ticket. Tama. Di ba? Kung pwede nga lang akong magpa-picture sa kanilang lahat, pupuntahan ko Yung ika-last day namin ng round 5, inikot ko po yun sa baba. Buong 360, from labas ko, inikot ko po yan. Nagpa-picture po ako sa kanilang lahat. Galing mo naman. Kasi, napaka-appreciative mo sa mga fans. Sobra po talaga. Kasi wala naman kami dito kung wala rin naman sila Diba? Imagine, after many years of, di ba, hiwa-hiwalay kayo, walang sex bomb as a group, and then you see this crowd, di ba? Grabe, iba po talaga. Ako, umaapaw ng kasiyahan tsaka pasasalamat sa kanila talaga. As in. Eto, I'm not saying it's gonna happen, pero paano kung, alam ko naman na love mo yung trabaho mo, no? Paano kung one day sabihin sa'yo ng doktor na hindi ka na pwedeng sumayaw? Naku, iyak ako. Di mo kakayanin? Guguho ang buhay ko. Di mo kakayanin? Sa akin naman, kumbaga parang test ni Lord yun Kung ano yung sasabihin ni Lord sa akin, I will obey. Mag-o-obey ako. Minsan kasi masakit mag-testing si Lord Sobra po talaga. Diba? First testing sa akin. Talagang susubukan ka talaga First testing sa akin ni Lord sa buhay ko, yung nawala tatay ko. Pangalawa, nung naghiwalay kami ni Joshua before kami kasal. Really? Naghiwalay kayo? Oo. So, yun yung mga test sa akin ni Lord na parang inaano sa akin ni Lord kasi doon ko naiintindihan yung pag masyado ka nang nakasandal sa ginagawa mo at hindi mo na nag-glorify si Lord sa buhay mo, tatanggalin niya. Tatanggalin niya talaga. Wala nang sign yan. Tatanggalin niya talaga. Minsan nga, kahit na devoted ka sa Kanya tetestingin ka pa rin Tetestingin ka talaga. Totoo po yan. Kasi parang baka kasi sa buhay natin, feeling natin napaka-perfect na natin. Feeling natin,
sobrang sikat ka, ang dami Ah. mo na na-achieve sa buhay mo, hindi mo na alam paano tumapak sa lupa. Tama, Or exactly. Nakuha mo. hindi mo alam, uy, si Lord nasa likuran mo, hindi pa Oo. dapat nasa harapan mo siya. May mas mataas sa'yo. Hindi mas mataas sa'yo, hindi ikaw. Dapat you're always grounded. Opo, Tama yung sinabi mo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, mabait ako eh. Oo. Tumutulong ako sa iba. Oo. Mabait ako makisama. Conditional lang. Ah. Eh, di ba gusto ni Lord, unconditional dapat lahat ng pakikisama mo sa mga tao. Ang galing mo naman, ano yung faith mo, ha? Solid ang faith mo sa kanya. Solid po Ano ka talaga. ba, Christian ka ba? Opo, Ah, Christian okay. po. Oo. Minsan nga nakakalungkot pag bilang Christian ka, tapos, kunwari nakita ka sa birthday, sa bar, ng Oo. ibang anong ginagawa mo dito? Di ba Christian ka? Na ganun na po kasi ako eh. So Christian ka, itong si Alvin Aragon is Christian, di ba? Paano mo na-reconcile yung teaching sa'yo ng Christian faith mo? Oh. Doon sa kanya mga sinasabi? Well, ako naman kay Alvin ha, direkta tayo kay Alvin. Lahat po ng sinabi niya is tama. Okay. Tama, ha? Tama po lahat ng sinabi niya about sa Bible. Kasi Oo. kung pag-uusapan natin ang Biblia, Oo. lahat naman po sinabi niya tama naman po talaga. Kung Pero- makasalanan ka, mapunta ka sa impyerno, Oo. makasalanan ka, ganyan, mag-repent ka, yun naman sinabi po niya talaga. Ah? Siguro, meron lang talaga sa kanyang conviction. Kumbaga parang, the way niya sabihin, masasaktan ka talaga. Kasi meron sa parte ng buhay mo na nasaktan ka kasi totoo. Meron lang talaga. Kapag, yun nga po yung sinasabi ko na dapat nakikita rin sa'yo. Kumbaga parang, hindi kasi kami perfecto eh. Lagi ko nga po sinasabi, ako bilang Kristiyano, followers ako ni Lord. Wala po akong butas sa kamay kasi hindi po ako yung pinako sa krus. So, ang ano ko lang is mag-obey. Ang obligasyon ko is mag-obey kay Lord. Sundin ko ano yung salita niya. Yun. So si Alvin, nakita ko sa kanya, yun yung nakikita niya na kasi yun sa mundo natin iba. At hindi po natin kontrolado yun. Kaya ang tanging kailangan gawin natin is pagdasal yung mga tao na mas kailangan si Lord. Hindi ko naman sinabi hindi ko kailangan si Lord. Kailangan ko si Lord sa buhay ko. Hanggang mamatay ako, kailangan ko si Lord sa buhay ko. Kasi hindi po ako perpekto. Kristiyano ako, born again ako, pero kaya nga ako naging born again eh, kasi gusto kong malaman yung salita ng Diyos. So si Alvin, ganun niya way i-deliver yung salita ng Diyos na misinterpret ng ibang tao. Si Lord. Dito ako nasasaktan sa ngayon po. Pag nabibiro na yung pangalan ni Lord. Kasi, well, hindi naman si Lord yung binibiro nila. Si Alvin, ang minamak nila na parang, Lord, patawad! Oo, ginagawang meme eh, di ba? Meme na siya talaga. Pero for me, na-hurt po ako kasi yung ano parang, si Lord na yung namamak nila doon. Hindi na si Alvin. Nadadamay na si Lord. Nadadamay na si Lord kasi may pangalan na eh. Lord na. So ako, nasasaktan ako for that. Pero syempre, hindi ko naman ma-blame yung mga tao dahil nasaktan sila. Hindi ko alam kung paanong way, di ba? Ako, nasaktan ako kay Alvin para sa asawa ko. Yung sinabi niya. Doon sa sinabi niya na hinahayaan nyo ang mga asawa. Mabait nyo bang matatawag yan? Hinahayaan nyo ang asawa nyo na pagnasaan ng mga tao, na ganyan magsuot niya. Doon po ako nasaktan. Pero doon sa binitawan niyang salita about kay Lord, Walang issue yun sa'yo. walang issue sa akin yun. Kasi, grabe, napaka-bold niya para sabihin yun. Na, si Lord, ang galing mo doon, Alvin. Hands up ako sa'yo dyan. Pero dun sa sa asawa nyo na. Sa asawa ko na, doon naman tayo. Doon naman ako, doon ako parang tinamaan na, nasaktan ako. Asawa ko yan eh. Pero yung punto niya na hinahayaan kayo na ipakita ang inyong mga katawan, sexing katawan sa mga tao, na dapat sa asawa nyo lang nakalaan. Dancer po ako eh. Passion ko po yun. Okay. Yun po yung gift ni Lord sa akin, pagsasayaw. Hindi nga ako binigyan ng katalinuhan sa mathematics di ba? Pero, yun yung binigay sa akin ni Lord yung pagsasayaw na yun. Yes, Uulit-ulitin ko po. Kung gagamitin ko po sa masama yung talent ko, yun na yun. Hindi mo na mag-glorify si Lord doon. Well, yung sa mga suot po namin, like ako, nag-Wonder Woman akong parang Wonder Woman ng ano ko, concept po yun Mahirap naman po Ang concept ko parang Wonder Woman pero nakasaya ako.
bibigay po natin. Parang teleserye yan eh. Kung ano yung istorya, ito yung ibibigay natin. Istorya lang po ito. Huwag natin seryosohin. Oo. Kumbaga parang, huwag natin bigyan ng mali siya. Oo. So, Hindi that- naman talaga kalugod-lugod sa Oo. Panginoon na suot ka na maikli. Pang-araw-araw naman po, hindi naman po ganun ang suot ko. As a performer, doon nyo lang po ako makikita magsuot ng ganun. Pero dahil nga ang mga tao may respeto sa amin, hindi kami binabastos ng... Pero hindi ganyan ang kanyang pananaw. Kaya nga ayaw niya Opo, eh, di ba? magkaiba. Sabi nga Magkaiba po, talaga kayo eh. opo, kanya-kanya tayo ng rules. Kung sinusuportahan ako ng asawa ko, hindi ko naman sinabing, Alvin, hindi mo sinusuportahan si IC. Grabe nga ang suporta niya kay IC eh. Di ba? From, kineto nila ang buhay nila eh. Yeah. From nasa sex bomb si IC, ayaw na niya. Yung suporta niyong dalawa, Nagko-compliment sila dalawa. nagko-compliment kayo. Oo. Pamilya niyo yan. I just wanna make this clear. Kilala mo sila, di ba? Yes po. So, hindi naman parang pinipilit niya si IC na parang, kumbaga, hino-hold back niya si IC doon sa gusto niya talaga mangyari sa life niya. Hindi na. Kasi parang gano'n ang impression, na parang hawak sa leeg ni Alvin si IC. Kinokontrol, na may kinokontrol sarili niya kang na desisyon. si Alvin lahat ang nagde-decide. Yeah. Parang gano'n ang impression. Nung napanood ko sila sa Boy Abunda, nakita ko yung happiness ni IC. Okay. Nakita ko yung paano niya sasayawin, ganyan, si Alvin nakaganyan, na parang sa akin, Even that is being misinterpreted, ha? na mga tao na parang sinasabi, binabantayan. Alvin, sana man lang sinuporta mo yung asawa mo. Yun yung sinasabi ng mga tao siguro na sana kahit papano, yung konting happiness lang ni IC na suporta mo lang. Nakita mo ang saya ng asawa mo ng araw na yun. Kahit magpaka-plastic ka na lang sa harapan ng mga tao. Pero syempre, si Alvin yun. Hindi ko naman sinabing, Alvin, dapat baguhin niya. Hindi, si Alvin yun eh. What you see is what you get sa kanya. Parang ako, what you see is what you get sa akin. Napaka-bold ko sa lahat ng sinasabi ko. Wala akong dagdag bawas. Yun kasi yung personality niya. Siguro, I don't know, kasi hindi ko siya kilala. Hindi ko alam ang ugali niya. Mas kilala ko si IC. Mas taon ko nakasama si IC. Diba? So, yun nga, niloloko na nila yung doon nga sa Kay Lord, no? Kitang-kita ko talaga yung happiness ni IC. So, Pero parang may syempre, ano, as no? kay IC, ngayon, hindi lang nagsasalita yung mag-asawa or si IC. Ako, ramdam ko na nasasaktan si IC para sa asawa niya. Ako nga eh. Oo. Nasaktan sa Oo asawa naman. ko eh. Oo. Ganon din si IC sa asawa niya. Oo. So para sa akin, syempre, hindi ko naman pwede sabihin sa mga tao na utusan sila na tama na. Instead na mapalapit sila kay Lord, Oo. and ngayon namamak na si Lord na hindi nila sinasadya na si Lord na minamak ha. Hindi nila alam. Ang gusto lang nilang asarin si Alvin. Pero hindi nila alam. Si Lord na yung Kumbaga, siya na. Umiiyak na si Lord. Hindi, tama diba? ka eh. Parang yung message, hindi nagiging seryoso. Oo. Imbes na maging seryoso yung mensahe, parang nagiging ginagawang katatawanan ng mga tao, Oo. no? Katatawanan na talaga. Yun yung masakit na part. So kung ikaw magbibigay ng advice sa kanilang dalawa, ano yung advice na ibibigay mo at this time in their lives? Mag-hold lang kayo sa faith nyo kay Lord. Tama yung ginagawa nyo. Yung faith nyo kay Lord, tama yan na kung ano yung gusto nyong sabihin. Suportahan mo si IC, suportahan mo si Alvin. Tama yun kasi mag-asawa kayo. Ingatan nyo yung pamilya nyo, mahalin nyo, kapit tayo kay Lord. Kay Alvin, siguro, ingatan lang natin kung paano natin i-deliver. Kung magne-name drop ka, alam mo naman sa ating lahat, lagi tayong may katukat. Ini-edit lahat ng mga sinasabi natin. Which is a part natin, masakit. Kahit i-take down natin yung ano yan, lumabas na yan, nakopy na yan, lahat yan. So, lesson learned lang siguro. Yeah. Ingat lang sa bibitawan. Tandaan natin yung mga yan, may mga, like kunwari sila Ate Kay Brosa, sila Black Knight, bago sila dumating sa punto na tanggapin nila yung anak nila na ganun, marami silang pinagdaanan. Pinagdasal nila kay Lord yan lahat. Hindi yan basta tinanggap lang nila basta. May mga processing sila dyan. Ingat lang tayo. Yeah. Instead na magalit tayo, sabi ni Lord, mahalin. Mahalin natin sila. Huwag natin itulak palayo kay Lord. Kunin natin, i-save natin. Ganun. Hindi ka galit sa kanya. Hindi. Doon sa mga sinabi niya. Basta kay Lord, nag-glorify si Lord, di ako galit sa'yo.
nagalit lang ako, is yung asawa ko na. Do you think he owes kayo, no? Na nasaktan niya ng apology doon sa kanya mga sinabi? Ako, sinabi ko sa grupo ko, oo. Dapat mag-apologize. Sabi ng grupo ko, hindi na kailangan. Kanya-kanya kami. Pero sa'yo, feeling mo dapat? Dapat. Hindi mo naman, sige, kung hindi ka marunong magsabi talaga ng sorry, it's okay. Pero gusto namin mag-asawa na makausap siya. Really? Oo. Oo. Gusto ko. I'm sure willing siya makipag-usap sa inyo. Kasi bakit? Oo. Vice versa, may matututunan ako sa kanila. Baka naman may matutunan din sila sa akin. Okay. Wala akong galit. Oo. Noong una, Oo. ay Galit talaga, ka. nginginig ako. Sabi ko, Oo. nagtatrabaho lang naman ako. Tapos biglang, yung realization kasi, bandang huli maano mo talaga. Yes, Oo nga naman, di nga naman talaga kalugod-lugod sa Diyos. Baka siya rin gano'n. Meron din siyang realization. Meron on his talaga. own, no? Pero syempre, unang reaction ng tao, Oo. re-react Kapag naging yan. meme ka talaga, wow! Oo, Matagalan talagang yan, no? ano yan. Oo. Gagawin ka talagang Sabi ko, comedy ng kumbaga mga parang tao. sa inyo, sa mag-asawa, ayaw nyo nadadami yung pamilya nyo. Ganon din kami. Ayaw din namin nadadami yung pamilya na. Ako ayaw ko nadadamay ang pamilya ko, mga anak ko, asawa ko, sa mga ganyang bagay. Yung huhusgahan mo agad. Ganon din yan sila Ate Kay, sila Glock 9, nahuhusgahan agad. Laging yung tatandaan, si Lord lang. Si Lord lang ang may karapatan ng humusga sa atin. Pero hindi naman niya ginawa. Tama. Pero gusto ko lang sabihin sa mga tao na nagkamali si Alvin dun sa tingin nila na sa pagbitaw ng salita. Humingi ako ng pasensya. Ikaw na humihingi ng pasensya para sa kanya. Being a Christian, no? Christian sister. Bakit ka, emotional, Chopay? Kasi po, sorry po. Okay lang. Yeah. In behalf of Alvin and IC, or Alvin na lang, ako na yung humingi ng pasensya sa mga tao. Kasi ang gusto lang naman nila is yung mapalapit tayo kay Lord. Mali man yung bitaw, paano? Pero isa lang naman ang goal is yung mapalapit tayo kay Lord lahat. Ano man yung pinagdadaanan natin, meron man tayong mga we're not perfect kasi, di ba? So, patawarin talaga. Tigilan na. Kasi guys, may 2 anak na babae yun eh. Kasi nararamdaman ko si IC, sobra. Kasi kung sa akin din po mangyari yun, hindi ko kayanin eh. Kapit lang ako kay Lord. So, kung nasaktan man kayo ni Alvin, kila Ate Kay, kila Glock 9, kila Kuya Ian, sorry po. Hindi naman niya, I don't know, hindi ko masabing intensyon, pero the goal is yung mag-glorify lang si Lord talaga. Yeah. Kaya nga, feeling ko kaya ka emotional because nangihinayang ka doon sa opportunity, no? Na mas makilala ng mga tao si Lord. Pero, diba, nangyari ito. Oo. Kasi ginagawa ni Alvin, pumunta yan sa kalye, nagbabasa yan ng Bible sa mga tao, sa tricycle driver. Hindi alam ng tao yun, ha? Oo. Na ganun siya. Oo, ganun siya ka-bold. Kung paano niya ipakilala si Lord sa mga tao. Kung makikilala niyo lang, ako hindi ko kasi kilala si Alvin talaga, pero Kaya gusto mo siya makausap. Pero, the way ko nakikita yung mga post ni IC na the way magsalita yung asawa niya, si IC,
mabait na tao si Alvin. Na-misinterpret lang talaga. May maling timing Pag kasi. hindi mo kasi kilalang tao, ang dami mong mga Opo. conclusion di Tsaka, ba? opo, maling timing siguro din yung nangyari dahil nag-concert kami, Oo. umakyat si IC, tapos ang dami niyang sinabi after. Oo. Sobrang maling timing lang po yun. Yeah. Pero for me talaga, nakikita ko, gusto niya mag-glorify si Lord. Yun lang naman yun eh. First of all, I have nothing against dun sa mga binitawan yung mga, especially pag nagko-coach siya na galing naman sa Bible talaga. And we use the same Bible, so wala kaming problema kapag nagko-coach siya dahil tama naman yun eh. Pero siguro ang magiging reaction namin dahil ang feeling namin parang kami yung may mali talaga. No? So parang tama yung ginagawa niya, mali yung ginagawa namin na sinabi niyang hinahayaan namin yung mga asawa namin na yun nga, sumayaw, na Magpa-sexy. pa-sexy, nakabilad yung katawan. So yun yung initial reaction ko na sabi ko, ang tagal na naming sumasayaw dahil ang sex bomb di matagal din naman sa industriya na and hindi sila nabansagan ng ganun eh. I mean, as a performer, tuwing nagpe-perform sila, yung mga bata, ang reaksyon niya, sobrang tuwang-tuwa sila. Pag nakita sila, ang naalala lagi, yung sex bomb na spaghetti. And then, yung halukay ube, yung mga ganun eh. So, walang kinalaman doon sa sinasabi niya because sex bomb is sex pertaining to sex. Hindi namin siya nakita na ganun eh. So, yun yung medyo nagkaroon ng conflict na. Oo. At hindi lang yun, marami pa siyang sinabi. May mga pinangalanan pa siya mga personalities na may mga anak na LGBT. Bakit daw pinapayagan? Ba't kinukonsinte? Ayan nga. Ang komento ko dyan, sabi ko nga, initially, kung magmi-meet kami ni Alvin, siguro gusto ko siyang kausapin. I mean, yung galit, wala naman ako nun eh. Hindi naman ako galit eh. I mean, of course, kahit paano na-offend yung sex bomb. Pero gusto ko siyang makausap kung ano yung pinanggagalingan niya. Kasi I see him as a very strong Christian. And I must admit, sabi ko, grabe yung boldness niya sa word. When you say boldness, talagang binibitawan niya lahat kung ano yung nasa Biblia. And that is your conviction. I mean, lahat tayo as a Christian, we have our own conviction. Dahil yan yung nagtuturo sa atin ng mga tama at mali eh. Kumbaga, pag may ginawa tayo, makukonvict tayo eh. Tama ba yung ginawa ko? Na kapag may alam ka sa word ni God, may conviction na ibibigay sa iyo yung Holy Spirit na, oy, medyo pag mali yung ginawa mo, may mag-ano sa iyo na parang mali yung ginawa ko. May ganun eh. And at the same time, ganun siya eh. Na, kaya pag nakakita siya ng mga LGBT, medyo nako-condemn. Parang kasi, pag titignan mo sa Bible, talaga namang offensive ang Bible. Sabihin talaga na homosexual is a sin. So, siguro, hindi lang niya nagagawa out of love. I mean, yung being compassionate, nawawala eh. Yung compassion, nawawala. Eh, kailangan yun eh. Para sa akin nga, it's your conviction, and then your compassion, and then your discernment. Dapat balance yun. Dapat balance eh. Dapat Hindi meron mag-isa ka lang. lahat yan eh. Kasi if you have this, okay, mako-convict mo, masusunod mo kung ano yung ma-obey mo si Lord. But at the same time, yung compassion mo, yun nga, may love eh. Towards that person. Kasi merciful ka. Alam mo na, kaya niya nagawa yun, it is because of our sin. Na alam natin na curse tayo sa sin eh. Pinanganak pa lang tayo, di naman tinuro sa bata ang mamalo, sigawan kung sino-sino. Nakatanim na yan sa atin. So that's why, sinasabi sa Bible na kailangan natin ipanganak muli. Para ma-refresh yung soul natin, yung spirit natin. Kailangan matanggal yung sin. So parang may kulang pa sa kanyang understanding. Well, siguro, parang sinasabi nila, baby Christian ba siya? Pero ako, nakikita ko medyo matagal na siyang Christian eh. Siguro, the way he shares lang the Bible is talagang ganun eh. Which, lalo na para sa ating mga tao na pero marireject natin siya, di ba? Imbis na maniwala tayo sa kanya, baka lalo tayong hindi na maniwala. Ganyan pala yung buhay Kristiyano, Actually, judgmental, ngayon, eh, parang judgmental, di ba? And do you think that's helping the Christian faith, yung pagiging meme ni Alvin na pinaglalaroan siya ngayon sa social media? Sa mga nababasa ko sa ibang mga social media, yung mga especially mga Christians, yung iba naiintindihan siya eh. Okay.
Because we know our stand, di ba? Alam namin na, tama naman yung ginagawa niya eh. Pero on the other side, na hindi naman talaga ganun ang lawak ang intindi, talagang na-feeling judge talaga, feeling condemn. It's in the word din naman. Si Jesus, nagpunta rito, not to condemn us. He is saving us. He will save this world, pero not to condemn, di ba? Not to condemn. Kung sakali nanonood si Alvin ngayon, anong mensahe gusto mo parating sa kanya? Gusto ko siyang makausap. I mean, gusto ko kung ano yung pinanggagalingan niya. Gusto ko rin naman how he is super bold sa kanyang word. And wala, excited lang ako kasi alam ko darating yung time na makakasama namin si IC sa event. And at the same time, makakasama siya. So, yung excitement na may takot, na may curiosity. So, yun yung naghahalo-halo sa akin. So, sana, Alvin, pag nagkita tayo, not to, ayoko naman, wala namang confrontational dito, hindi natin gusto ng away, especially as Christians, sa sinasabi natin, gusto lang natin mapag-usapan. Kasi the more na pinag-uusapan siya, the more nare-release sa'yo yan eh. Baka sa ngayon, yung stage niya is very stressful, I know kung ano yung pinagdadaanan nila, yung mga bata, si IC bilang sila, pamilya. So, kahit kami ni Mrs. talagang sinasabi namin, pag-pray lang din natin sila. Yun yung pinakamagandang sandata natin. Patay mo na, pag-usapan muna natin ang ano. Kasi pinaiyak mo ko. Ang Kita-kita ko kanina eh. Jopay, mas gusto kita makilala at gusto ka rin mas makilala ng mga viewers natin. Ano ba ang buhay niyo noon nung bata ka pa? Ay, naku po. Saan ka ba lumaki? Saan lugar? Ano ako taga Marikina po ako. Dito ka lang, Metro Manila. Oo, Metro Manila. Marikina, sa balik-balik, yan, ganunan kami. Tapos, nag-elementary ako doon. Tapos, kakatawa lang, kasi hindi talaga ako pinalalabas ng nanay ko. Hindi kami pinaglalaro sa labas. Wow. So, pag nalaman ng nasa labas ko, may palo. Ganun ka din si Mami. Sobra naman. Hindi kasi di alam mo sinauna, di ba? Oo. Palo talaga. Ngayon Pero kasi sa wala nung na. sinauna, pwede ka naman maglaro sa kalsada. Yun nga namimiss ng mga tao ngayon, Hindi di kasi ba? po sa Marikina, Oo. di ba uso yung mga massacre doon dati. Mga, Talaga? Noong mga panahon na yun? gusto lang kaming ingatan ni Mami. Ah. Siyempre nung bata ako, hindi ko naiintindihan. Oo. Hindi ko talaga naiinis talaga ako eh. Okay. Gusto ko lang maglaro eh. Kalaro ko nasa tapat lang eh. Parang ganon. Oo. So, ganon lang. Pero grabe yung pag-aalaga ng nanay ko. Maganda ba buhay niyo noon? Maayos lang po. Ano trabaho ni Mami? Saka ni Daddy? Noon, nung wala pa, checker sila parehas ng mami at daddy. Para sa kaalaman ng iba, yung sa sinihan. Okay. Yun check na mga ticket. Oo, yun. Checker sila. Tapos nagdadala ng mga film pa. Yun. Nakatrabaho ng daddy ko sa FPJ dati. Talaga? Saan? Oo. Yun nga do, dahil sa film na yun. Dahil, Na-meet niya si The King? oo, nakiinuman din po. After no, naging hands-on na yung nanay ko sa amin. 5 kasi kaming magkakapatid. Naging housewife si Mami? Housewife siya talaga. Mahirap yun yung pagkakasya mo yung sahod ng asawa mo. 5 kayo? 5 kami. Puro babae? 2 lalaki, 3 babae. Okay. Mahirap yun para sa kanya. Kasi ngayon ko nare-realize kasi asawa ako. Oo, nanay ka na rin nanay eh. na ako eh. Pero na-appreciate ko yung nanay ko. So every Saturday, nandun ako sa dad ko. Kasi sa Marikina kami nag-aaral. So ang daddy ko, kailangan niya magtrabaho. So doon siya sa balik-balik. Pero hindi hiwalay ang parents ko. Kailangan lang niya doon. Kasi kami nandito sa Marikina nag-aaral. Sumasama ako sa daddy. Tapos eto, yung mga naging kaibigan ko sila, Dayan, ganyan. Nakita nila ako. Sabi, gusto mo sumayaw? Ganyan. Tapos, takot ako. Wala, natatakot ako. Kasi, di ba, yung mga panahon, tatakutin ka talaga. Baka makidnap ka, baka gawin kang ganito, ganyan. Natakot ako sa kanila. Pero, pinakilala ko sa daddy ko. Tapos, after nun, nung sinasama-sama na nila ako sa Malabon, one time, yung isang dancer, sasalang sa TV nagkasakit, hindi siya pwede. Ako sinab. So, na-join na ako sa kanila. Sinab ako. Ayun, talo. Kasi, kinabukasan na yung Walang competition. Nag-rehearse ako rehearsal ngayon masyado. lang. Sinabi mo sa akin ngayon lang. Walang practice. Walang practice ko. Di talo. Di mali-mali yung choreography ko. Sablay, ang mga moves. Oo. So yun, nagtuloy-tuloy siya ng gano'n. Ang nakakaalam lang daddy ko. Hindi alam ng mami ko. Secret talaga. Dahil pag nalaman, Palo ako. ilang taon ka nun? Kakalbuhin ako ng nanay ko. Ilang taon ka nun?
Mga 16? 15. 15? 14, 15. Oo. Tama ba? Mga ganong age na. And then, Tapos yung sabi lang ng daddy ko, basta, pagsasama nila ako, basta iuwi nyo yan dito ha, ihahatid sundo nyo. Hatid sundo talaga nila ako. Itong manager namin sa Rampage, si Kuya Ronald, in-audition kami sa Magandang Tanghali Bayan. So, in-audition kami doon. Sabi ko, sana wag matanggap. Natanggap. So, lahat kami nandoon. So, paano ko papaliwanag to? parang in-house dancer kayo, gano'n? Oo, in-house dancer. Ano pangalan ng grupo niyo? Solid Gold Dancer. Solid Gold. Magandang Tanghali Bayan yung MTV Dancers kami. MTV Dancers. Ah, Pero MTV Solid Dancers. Gold yung sila Tito Mel, Tita Ana, dyan. Tapos, after, paano ko sasabihin? Kasi ito na, hindi ko pa rin sinabi sa daddy ko. Nagugulat siya, alis ako ng magang-maga. Daddy, may trabaho ako, ganyan. Tsaka ko na lang sinabi sa kanya na, Daddy, natanggap ako dito. Hala, paano sasabihin kay mami na? Ito na. So, yari na yung pet namin ng daddy. Pas na sinturon na kami ready for parehas. spanking. Oo, ready na. Kasi ito na, nung nagsasayaw ko sa TV, ewan ko kung tama yung kwento ko sa kwento ng nanay ko, na parang nakita yata ng kapitbahay. Nako. Na parang, uy, anak mo ba yan? Pag ganun yata. Eh, syempre sa TV, Oo. naki-stockings ka naman, tapos maikli yung suot mo, ganyan. Ito nun, ani ko, pumunta na sa balik-balik. Kinonfront na yung daddy ko. Ayan, wala na. Ang sinabi na lang ng mami ko na, ikaw bahala dyan, Junicio. Pag kumpleto ng pangalan ng tatay ko, galit Junicio yun, na. galit Pag yun. Johnny, may lambing pa eh. Junicio na ngayon. Junicio, ikaw bahala dyan ha. Ganyan. Eh, daddy ko naman, oo. Tapos sabi ng daddy ko sa akin, anak, umayos ka ha. Ganyan. Eh, daddy's girl ako eh. Ganyan. Huwag ka magkakain. Doon pa lang, hindi ko na sinira yung trust ng nanay ko. Kaya, bahay, trabaho ako. Hindi ako nakakasama doon sa mga na pupunta sa bar. Dati nga pag sinabing bar akala ko may naguhubad. Hindi pala, gimikan pala siya. So, hindi ako nakasama. During MTV yun So, gano'n lang ako, bahay, trabaho. Siguro naka 2 taon din ako sa kanila. So, hanggang sa lumipat ako sa 7, sa Itbulaga. The reason, kasi basta may reason yun, hindi ko na kwento. Pero alam ni Tita Ana, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, at ibang mga kagrupo, kung ano yung reason na bakit ang pag-alis ko doon, may trauma. So, umalis na ako doon. Tapos, pagdating ko naman na Itbulaga, nanonood lang naman ako eh. Hanggang sa itong si Kuya Marlon, driver ni Kuya Alan K. Gusto yung mag-audition, 2 kami. Eh, syempre kasi ako po yung dati na hindi ako marunong magsabi ng no. Yes lang ako ng yes, kahit ikapapahamak ko sa magulang ko. Risk taker ka. Oo. Hindi talaga, sa akin. Hindi ko pa alam paano explain. Sex bomb na ba doon, ang grupo? Parang may grupo na, pero hindi ko maalala kung sex bomb na yata. Hindi ko, basta bago lang. Nandun pa kasi sila Ate Janine, sila Ate Debbie. So ako yung pumalit sa kanila dun sa nila Tamiya. Gold yung, dilaw yung buhok ko eh. Pinagupitan ako ni Ate Jo, binagyan ako ng bangs, ginawang black. Sabi talaga ng itsura ko. Sabi ko, nag-iba itsura ko. Sanay kasi ako walang bangs. Kaya ngayon na mapapansin nila, yung mga tao nanibago sa akin na wala na akong bangs. Pero ito talaga ako, guys. Wala talaga akong bangs. Sumikat ka lang may bangs. Oo, doon talaga. Kasi para daw maiba itsura ko, ganyan. Bilog na bilog yung mukha ko noon. Bilugan ako ng bata, ganyan. Pero sabi ko, okay, sige, okay lang. Sunod lang ako, syempre, di ba? Respeto, ganyan. Hanggang sa pinapirma na ako ni Ate Joy, hanggang sa ito na, dire-diretso na. Yung buhay ko, nagdire-diretso na talaga siya. Wala pa kasing singers noon. Kami, puro dancers kami. Sumasayaw kami, fiesta, ganyan, lahat. Masaya. So, yung mga panahon na yun, sabi ko, okay, ang saya-saya lang, Sir Julius. Namimiss ko na talaga sila. Sila yung mga kaibigan ko talaga. Sila Ate Debbie, yung mga panahon. Sayaw. Sila? Si Ate Debbie, pamilya niya nasa Japan sila. Si Jay nasa Singapore, nandun yung niya. Si Sherry, nagtatrabaho sa isang malaking hotel na kilala, 5-star hotel dito sa atin. Mga dancer din sila ng sex bomb? Dancer din sila. So, kasama sila sa reunion o hindi? Hindi Gusto Hindi nga na. nila eh. Sinabi ko naman eh.
Kasi hindi napasok. Pero gusto namin talaga. Oo. Yun. Ang lalayo na nila talaga. Yeah. Oo. So, yun. Paano binago niya ng buhay mo? Yung pagiging famous because of sex bomb. Paano nabago yung buhay mo niyan? Doon tayo sa sad part muna. Okay. Sad part, hindi ko na nakakasama yung pamilya ko. Because? Kasi busy po talaga. Sa pagsasayaw, hindi ako naka-attend ng mga kasal. Mga importanteng events. Importanteng events, hindi talaga. So, dahil hindi ako marunong magpaalam, so, ayaan na lang. Ganon. Hindi na ako nakakapunta ng normal sa fiesta, na hindi ako nagtatago. So, yun ang pinakamalungkot doon, na hindi ka nakapunta sa mga importanteng occasions Oo, ng family. yun talaga. Aha. Tapos namatay yung tatay ko, nagtatrabaho ako, na nakikwit na ako sa pagiging sex bomb ko. Gusto ko na umalis. Gusto ko, nandun ako sa tabi ng burol ng tatay ko. Tapos hindi na ako babalik. daddy's girl ka eh. Dumating na ako sa point na ganun. Hindi kayo nakapag-usap ng matagal bago siya pumanaw? Magbe-birthday ang mami ko sa lubong nung namatay siya eh. So, wala. Wala masyado. Basta masaya lang kami ng daddy ko lagi talaga. At proud siya sa'yo, I'm sure. Sobra. Ito nga, nakakainis nga si Kasi daddy may kinalaman siya doon. Nakakainis nga kasi, kaya, ito po huwag kayong magbibitaw ng salita ng pwede na akong mamatay. Kasi sabi ng daddy ko, magbida ka lang, pwede na akong mamatay. Takbo. Nagbida ka nga. Nagbida po talaga ako. Sa? 17. Oo. Yung boxing, Oo. ako yung bida. Oo. Ayun, namatay. Ilang days bago, sorry, pero ilang days bago pumanaw si daddy nung lumabas yung... Kasi yung Show cardiac mo. arrest ang daddy eh. Oo. Wala naman siyang ibang sakit na cardiac arrest talaga ang niya. Tapos nag-liver failure na. Ano pa lang, parang Days pa lang. hindi ko alam kung weeks pa lang. Weeks pa lang after lumabas yun. Nagtitaping pa lang kami. Pero happy-happy siya nung lumabas Masaya siya, pinagmamalaki niya ako sa lahat, ang kumpare niya. Sweet naman ni daddy. Biday anak ko dito, biday anak Oo, ko. no? So, sobrang excite siguro ng tatay ko. Yun. Wala. Ayun, nawala. Ilang taon si daddy na namatay? 55 yata, 56. Edad ni Nang Joshua. asawa ko ngayon. Ito asawa mo. O kaya wag magbibiro kasi may anghel tayong nakikinig. Kasi ang daddy ko, pagkausap ko yan, para kami tropa. Oo. Barkada. Gano'n. Nagagalit ako talaga sa kanya. Oo. Kasi nung bata ako, pag sumasama ako sa daddy ko, dahil uso ang ano yan, tawag yung mga pickpocket, yung Snatcher. snatcher. Oo. Yung kamay ko, kung nasan yung wallet niya, nandoon yung kamay ko. Para wala makakuha sa wallet. Okay. Binabantayan mo. Binabantayan ko na ganyan. Ganito ang mata ko. Oh, wow. Ganyan ako. Galing, Kaya gusto ko nung bata ako maging pulis eh. Seryoso, gusto ko talaga maging pulis. Happy ka. O kaya psychologist, Oo. mga ganyan. Pulis, ha? Mm-mm. Serious? Talaga? Seryoso. Pulis, ha? Mm-mm. Ano ang kamahal ni daddy? Sobrang ganun kaming ka-close ng daddy ko. Sa sobrang close namin ng daddy ko, kung ano yung buhok niya, buhok ko din. Para kay kambal. Nagpapagupit kami dun sa barbershop, dun sa kabilang kalye. Bobcat. Bobcat din ang buhok ko. Tapos binila niya ako ng polo, checkered, na damit. Nantawa ako no? Sabi ko, may pera ka ba? Dinala niya, nagtatrabaho pa ang daddy ko. After checker, nagtrabaho siya sa trading. So, nandun siya, dinala niya ako. Sabi nung first time niya akong dinala, ay, ang pogi naman ng anak mo. sabi talaga ng mukha ko. Sungit-sungitan ako. Kasi pag babae, ayoko. Gwapo tatay ko eh. Pag babae, ayoko. Baka akitin yung tatay ko. May ganyan ako eh. Siyempre, daddy's girl. Sabi ko talaga, babae po ako. Sabi ko, may po naman. Babae po ako. Ay, sorry, babae ka ba? Bakit kanyang buhok mo? Binilan po ako ng daddy ko ng damit. Panlalaki talaga yung damit ko. Tapos yung rubber shoes ko, yung Ninja Turtle. Bakit? Di ba niya kasundo masyado yung mga iba mong kapatid na lalaki? At ikaw yun talagang lagi niya kasama?
Kasundo, lahat naman Pero ikaw yung paborito. favorite niya. I mean, undoubtedly, no? Sweet kasi ako eh. Oo, Sobrang sweet malambing ka sa ako. kanya. Sobra talaga. Takot ako sa nanay ko. Sweet ako sa daddy ko. Ayun. Oo. Oo. Kumbaga meron kasi, di ba, sa mag-asawa, yung nagdidisiplina Oo. at yung isa nagkukusinti. Oo. Yun yung tatay ko. Ah. Oo. Nalala ko, 5 kami. Kasama na 6. Kasama yung pinsan ko. Ah. Isang magkamali sa amin, lahat kami may palo. Ah. So lahat kami may karton. Nilalagyan kami ng karton sa puwet. Nilagyan kami ng daddy ko, lahat kami. Oh. So yung mga kapatid ko, papaluin. Wow, bulletproof. Tawa. Ay, hindi, iiyak, oh, mami, ganyan. Pagdating sa akin, tumatawa ako eh. Ba't kaya tumatawa to? Although may sakit kasi tinatamaan pa ako dito sa gilid. Sabi. Tapos sabi ko, tapos pagtingin ng nanay ko, may karton. Oo. Ay, eto na. Junicio! Ayun na, ang daddy ko kasama sa palo. Talaga? Oo. Ang bait naman ni daddy mo. Kasama na siya sa palo. Panyang! Pani, mais ka! Ganyan na. Yun yung mga memories ko na naalala ko na. Ilang years na nung pumanaw ang daddy mo? Since pumanaw siya? How many years ago? 20 years na yun. Tagal na rin, no? Tagal na rin. Happy memories, no? Happy memories talaga. Yun ang binigay niya sa'yo, eh. Even may mom, kahit ganun kahigpit ang nanay ko, Oo. masaya. Masaya yung buhay ko. Yeah. Hindi ko masabing breadwinner ako ng pamilya kasi mga kapatid ko nagtatrabaho. Yeah. Tsaka hindi naman ako nagsusurrender ng pera ko sa parents ko. Oo. Pera ko eh. Kung ano yung maibibigay ko, yun. Saka inalaw ka ni dad mo to explore yung mga interest mo, to fulfill your dreams. Yes po. Kaya yun ang maganda ron. Naalala ko, nung elementary ako, tama ba? Elementary ba? Ano yun eh, merong isang kaklase ako naglayas. Sabi ko, dito ko na lang sa bahay. Sa salam ng daddy ko. Tinawagan yung magulang, kinuha din nung gabi yun. Hindi namin kasi kukonsintihin. Ganun siya. So, yun lang yung mga memories na ano ko sa daddy ko, na pag nag-aaway kami, yung away na hindi away ng malala. Yung parang inis lang, na inis ako, uminom ka na naman. Inis ako, nandun ka na naman. Tapos pag may babaeng kumakausap sa kanya, ganito na yung mata ko. Mahigpit talaga, no? Tapos nandiyan ako. Gusto ko ipakita na may anak yan. May asawa yan. Ganon, yan Ganyan ako. ka rin ba ngayon sa mister mo? Ay, hindi. Baka ganyan ka rin, Hindi, sinasabi ko pa nga sa mister ko, kailangan gwapo ka ngayon, ha? Na. Kailangan, ganyan. Ganun ako sa kanya. Hindi ako, dati selosa ako, pero parang inisip ko, kung mahal ka naman ng asawa mo, wala ka naman dapat pagselosan. At number 1 po, Sir Julius, mahal niya si Lord eh. Sa amin dalawa, si Lord ang first love niya. Second ako. Tapos mga anak ko, tapos pamilya namin. Tama. Ang hindi alam ng mga viewers natin, siguro especially yung mga bagong henerasyon ngayon, ng mga tagahanga ni Coco Martin, nakasama mo siya noon sa 17. Yes, oo. Ano mga memories mo kay Coco Martin? Pag nasa tawanan lang kami ng tawanan kasi, Sir Jules, mabait si Coco. Hindi siya sikat noon, nung time na yun, di ba? Hindi pa. Galing siya sa indie film eh. Hindi actor pa lang siya. Hindi actor siya. Oo. Tapos, ang payat-payat, ganyan. So, dahil ako naman, nakakasama ko lang siya sa taping lang. Pero sa labas, hindi naman namin nakakasama. Hindi naman din ako, ang nakakasama ko lang gumimik, yung mga sila Ira, yan, sila Mia. So siya, nandun lang kami sa taping. Ano talaga, makikita mo talaga yung dedication niya na pagdating sa trabaho, na may puso siya, kung kunwari mag-direct, Oo. makikita mo na sa kanya eh. Nandun May siya. collab team siya ron. Oo, alam ko si Cheche kalap Si team. Cheche. Okay. Ang alam ko, ewan ko lang hindi ko na maalala. Mag-partner sila doon. Oo, hindi ko alam kung mag-partner sila doon sa 17 o mag-partner sila in real life. Yan! Nako! Julia ha, ano to? Nakaraan na to. Hindi, sabi naman daw nila, Ah. si Coco naman daw nagsabi na, napuwing ako, sorry na. Parang naalala ako ni Cheche, Mama, naririnig ko na yung boses si Cheche. Mama! Nawain na ako ni Cheche nito. Hindi, love na love ko yan. Hindi, ano lang naman siguro, dahil, alam mo yung mga puppy love, mga ganun lang. Ganun lang. Oo. So, kay Coco naman ang galing eh. Susundutan lang natin. Yun. O, kamusta si Cheche ngayon? Ay, sobrang happy niya. Talaga? Kasal na siya, nasa US na siya ngayon. So, hindi siya nakasama sa Sa reunion. Ayun, Oo. nalungkot siya kasi hindi siya pwedeng umuwi. Oo. Kasi kailangan niya ng green card. So, malungkot siya. Pero,
pinagpipray namin na sana makapag US na talaga kami. Oo. 'Di ba? Oo. Ay, makasama namin siya. Ayun. Pero happy siya. Oo. Sobrang happy siya. That's good. Napakabait na bata noon. Oo. Hindi siya yung una hindi siya inggitera or what. Happy siya kapag merong nagsasucess na tao. Oo. Ako rin naman, ganun din naman ako eh. Pag may umaangat na tao, happy ako. Ayan. Hindi ako, kumbaga parang nakita niya sila na ni Julia, sobrang happy ni Cheche. Oo. Walang halong kaplastikan yun. Kasi nakita naman, mabait naman kasi talaga si Coco. Oo. Mabait talaga siya. So, nung nawala kayo ng Itbulaga, tuloy pa rin ang 17? Tuloy pa rin po yung 17. Oo. At hanggang kailan yung 17? Nagtapos din yun? Yung show Parang 8 years po yung 17. Mag-8 years yata. And then after that, wala na? Wala na po. Yun ang ending nyo? Yun ang ending namin. Tapos, kanya-kanya na. Oo. Meron ba talagang parang formal na usapan na ito na, magtatapos na tayo, hiwa-hiwalay na tayo? Yes po, yung sa 17, naalala ko, dahil hindi ko alam kung ano po nangyari, bakit bumaba na yung ratings niya. Siyempre, yung airtime namin nasa GMA po, di ba? So, pag mababa ratings, di ba, chinuchugi na. Yun. Pero siguro, yun na po siguro talaga yung hangganan. Kasi 8 years, or, di ba, okay na po yun. Di ba? Kahit papano naman, napakita naman namin sa mga tao yung kaligayahan. Nalungkot sila, syempre. After ng Itbulaga, yun na eh. Oo. Di ba? Oo. Saka may following na kayo nun eh. Ako, nalungkot din po ako kasi parang araw-araw, ganun yung ginagawa ng buhay ko eh. Di ba? Oh, yun na. So, wala na. Wala nang sumunod after that na showbiz? Hindi na kayo lumabas? Ano nangyari sa Nag-separate na ako. Nasa ABS na ako. So, doon na ako ma-acting. So, nag-TV pa rin naman ako. Tapos nag-show ako. On your own? Ako lang po mag-isa. Oo. So, kasi wala na rin grupo that time. Yun. Yun na yun. Yun na yun. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Soloist na rin ako talaga. Ayun. Okay, pag-usapan naman natin yung love story nyo Hey! ni Josh. Gusto ko malaman kung paano ba kayo nagkakilala ni Josh at of course, pareho silang dancer, no? So meron kayo agad pinagkakaunawaan. Yung hiwalayan yung dalawa, nangyari yan before or after niyan? After the proposal. Ayan na nga. Bakit ganon? Baliktad. Bakit Nangyari pa naman yung yun. hiwalayan after? Oo. Wait lang. Nangyari yon yung hiwalayan na yon na hindi ko alam ang dahilan. Kwento mo. Ano Nasa kanya ang naging kwento. dahilan nun is, yung una, yung hindi ako ready pa. Kasi galing ako sa isang marriage na nasira din, and then na-annulled na ako that time. And then sabi ko, papasok na kagad uli ako sa parang masyadong mabilis yung pangyayari na. Nag-cold feet ka? Parang ganun eh. Parang inisip ko, baka maghiwalay din kami nito. Hindi ko matanggap. Bakit? Okay yung relasyon natin eh. Okay tayo. Wala talaga tayong problema. Okay tayo. Tapos bigla mo sasabihin. Tapos nag-propose ka pa. So medyo bitter yung ending na yun? Ay, sobrang. Away yun, no? Sobrang bitter. Na parang sa akin, hindi, sabi niya, cool off. Hindi kasi ako naniniwala ko sa cool off. Kung gusto mo maghiwalay tayo, ayoko nang hawakan mo ako sa liit. Na parang cool off lang tayo, nakahang ako. Hindi. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Kung maghiwalay tayo, walay tayo. Hi guys! Meet my mama, Mama Ching. Wave ka, mama! Hi, teammates! Kumusta kayo? Welcome to my vlog. Napaka-espesyal ng vlog na ito. I can't contain my emotion. Parang ngayon palang iiyak na ako. Kasama ko pa rin si Tita Boots, Anson, Roa, and of course, my mom. Kung kayo naka-follow sa akin, alam nyo na ho kung ba't kasama ko yung mami ko ngayon, si Mama Ching. Mama, blow kisses sa kanila. Mwah! Mwah! Ganda-ganda ng mama ko, di ba? Minsan hong naging artista ang mama ko nung siya naging Miss Channel 11. Lumabas na rin ho siya sa ABS-CBN sa isang role bilang bank manager. So yun po kasi ang dream niya. So ngayon, pinakilala ko na si Tita Boots sa aking Mama Ching. Mama Ching is si Tita Boots, isa yan sa pinakamahuhusay at pinakamagagandang aktres ng Pinilakang Tabing. Di ba? Kasi ganda mo rin, syempre pa. Kaya ngayon, interviewin ko siya. Tita Boots, welcome to my vlog. Thank you. I want Ching to know. Gusto ko paalam sa'yo, Ching, na nagbangko din ako. Nagtrabaho din ako sa bangko sa Amerika.
Pero nasa marketing side ako, marketing and merchandising. Nung nagtrabaho pa siya sa bangko, she was handling. Ikaw, tita, real life mo yun, di ba? Oo, Siya, ito. role lang niya. Oo Sa nga. ABS kasi nag-workshop Manager. siya under Direct Beverly Oh, yeah. Verhel. Yes. So, yun ang una niyang salang sa teleserye na ang role niya, bank manager. Pero sumuko agad siya tita. Kasi kinall time siya ng 5 AM, na-shoot siya gabi na. Sabi niya, ayoko na ulit, mahirap pala mag-artista. Naku, Pero kasi kung pinagpatuloy mo, Ching, yung pag-artista mo, yan ang talagang sasaba ka, ang pasensya mo talaga, masusubukan. Pero pag nakita mo naman yung trabaho mo, yung ginawa mo, di ba? Pag nakita mo na yung sarili mo sa screen, at kung maganda yung gawa mo, magaling ang director mo, at maganda yung inihatid mo sa nanonood sa'yo. Wow, sulit lahat yung paghihintay. Ulit kung tinuloy mo palang pag-aartista, magka-eksena na kayo ni Tita Boots. Eto, ano naman itong Travel Academy na gagawin po sa March 7 sa University of Makati? Can you tell us more about this? So, 'di ba katulad nga nung mga sinasabi ko kaninang mga Trans-Pacific, Transatlantic, polar route, mga ganyan, yung mga kasama yun dun sa geography na ituturo namin sa March 7. Basically para mas gumaling yung mga travel consultant sa mga iba't ibang travel agencies, yung mga estudyante na papasok din sa industry, parang mas alam nila ang world geography in accordance to IATA. Yun yung parang pinaka nagsasabi ng paano pinag-uusapan ng globe in terms of travel. So, yun ang aming Travel Academy feature ngayon. Although for the year, meron kaming 8 different sessions of different topics related to the tourism industry. Sino pong tina-target natin dito na mag-join dito sa Travel Academy na to? Ang mga taga-industry, para nga mas matuto sila kung paano rin tumingin ng mga ruta ninyo pag nagbabiyahe kayo, ano yung mga pwede sila. Tapos ang mga faculty para matuto rin silang maintindihan nila kung paano magturo sa mga estudyante tungkol dito. Tapos syempre mga estudyante rin. Yan. Paano po makakasali, ma'am? Bale, meron sa Facebook namin, sa sa iba't ibang social media po, nandun po yung aming IATA Geography. Tapos ito po lahat ng aming mga, yung pwede nyong puntahan ng mga sites as flashed sa screen, no? Para malaman ninyo. Kasi may registration QR code din kami para makapasok kayo sa course. March 7 na to, no? Ma'am Eileen? March 7? Opo, salamat po, opo. Saan lugar po ito, ma'am? Sa University of Makati. University Tapos of... i-direct na po kayo kung saan kayo pupunta. Ayan. Sa 5th floor po siya. Punta na lang kayo sa mga social media accounts ng Raja Travel Corporation. Before we go, ma'am, baka may gusto ko kayong sabihin sa ating mga kababayan. Go ahead po. Thank you for all those supporting Raja Travel. Thank you, Julius. Thank you, Tintin din. And also, sana tangkilikin nyo pa rin na magbiyahe at marami namang mapupuntahan. Mas lalo na dito rin sa Pilipinas, yung mga hindi nyo pa napupuntahan, puntahan nyo na rin. Katulad ng mga Bukidnon, Naga, Masbate. Apart from the usual, Boracay, Iloilo, Palawan, Cebu, Bohol, ganyan. Marami pong mapupuntahan pa. So, sana continuous lang kayong magbiyahe para makita nyo rin ang ating mundo at ma-appreciate nyo Pilipinas at ang ibang parts of the world. Thank you for promoting local tourism. Thank you, Eileen. Stay Thank safe. you rin. Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines.
Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics, Uratex, Clean Echo, Orofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.